Sa episode ngayong gabi, sisisid tayo ng malalim sa tatlong kilabot na kwento mula sa iba't ibang panig ng Asya. Mga kwentong pabulong na ikinukwento sa dilim. Bawat isa ay may dalang takot na nananatili matagal matapos marinig. Ang una ay dinadala tayo sa mga kalsada ng Pilipinas, kung saan isang maikling bahagi ng daan ang tumakot sa ilang henerasyon ng mga driver. Iniiwasan ito ng mga lokal paglampas ng hating gabi. Tinatanggihan ng mga taxi driver ang mga pasahero papunta roon. At ang mga naglakas loob na dumaan, madalas hindi na muling nagsasalita tungkol sa nakita nila. Ang lugar na ito ay ang Balete Drive, isang makitid na kalsada sa Quezon City na binabakuran ng matatandang puno na ang mga pilipit na sangay tumatakip sa langit. Mukha itong karaniwan sa araw, ngunit sa gabi, kumakapal ang katahimikan. Pinuputol ng mga ilaw ng sasakyan ang mga anino, ngunit mas malalim na dilim lang ang nasusundan. At saka, nang walang babala, lumilitaw siya, ang White Lady. Isang figurang nababalutan ng puti. Ang mahaba niyang itim na buhok ay tumatakip sa kanyang mukha at ang kanyang presensya ay biglang sumisulpot na parang imposible. May nagsasabing nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Itinataas ang kamay para magpahitch. May mga bulong ding lumilitaw siya sa loob mismo ng sasakyan. Tahimik sa likurang upuan. Nakatitig sa driver na para bang wala itong katawan. Sa oras na muli kang tumingin, wala na siya. Ngunit bago siya mawala, may iniiwan siyang isang nakakatakot na katotohanan. Kapag natanaw mo na siya, hindi na muling magiging ligtas ang gabi. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking hindi kailanman seryoso sa mga multo. Ernesto ang pangalan niya, isang taxi driver na nasa kalagitnaan ng 40 taong gulang, halos 2 dekada nang umiikot sa mga kalsada ng Quezon City. Narinig na niya ang lahat ng chismis tungkol sa Balete Drive. Yung tipong pabulong na pinag-uusapan ng mga driver habang nagyoyosi sa terminal. Pinag-uusapan nila ang White Lady at automatikong bumababa ang boses nila na para bang ang bigkas ng pangalan niya ay pagtukso sa tadhana. Laging pinagtatawanan lang iyon ni Ernesto. Sa kanya, kwento lang ang mga iyon, pantakot sa mga bagitong driver, pampalipas oras kapag kaunti ang pasada. Pero isang gabi, napahaba ang kanyang shift. Halos buong araw siyang nakababad sa mabigat na trapiko, pagod at irritable. Kaya naisip niyang kumuha ng late night fare para bumawi. Tahimik ang pasahero. Isang lalaking nagbigay lang ng address at wala ng iba. Nang makita ni Ernesto ang ruta, sumikip ang tiyan niya. Tutumbok ito mismo sa Balete Drive. Naisip niyang tanggihan. Ngunit nakapwesto na ang lalaki sa likod. Kaya nagkibit balikat siya. Daan lang iyan. Walang multo. Habang gumugulong ang taxi papalapit sa kilalang kalsada, kumalabog ang kataot paligid. Humina ang ingay ng mga jeep at tricycle hanggang maging mahinang ugong. Mas malamig ang hangin dito. May dalang amoy ng basang lupa. Nakasunod sa magkabilang gilid ang matatayog na punong balete. Ang mga ugat nilang parang butong bumaon sa lupa. Nakayuko ang mga sanga. Nagsasapawan hanggang bahagyang tabunan ang liwanag ng buwan. Nagiiwan lamang ng makikitid na guhit ng pilak sa semento. Hinawakan ni Ernesto ang manibela ng mas mahigpit. Itinutulak ng mga ilaw ang dilim, ngunit laging mas madilim ang ilang metrong nasa unahan, na para bang gumagalaw ang mga anino para lamunin ang liwanag. Sumulyap siya sa rearview mirror. Ang pasahero, tahimik pa rin, nakaharap sa bintana. Para bang umiilag sa tingin, na tila siya man ay nabibigatan sa lugar. Pinilit ni Ernesto na magpokus. Isa lang itong biyahe, isa lang na pasahero, isa lang na kalsada. Gayunman, may kumikiliti sa loob niya.
Napansin niyang mas maingay ang makina kaysa dati. Bawat kalansing at ugong ay parang pinalalaki ng katahimikan. Wala ring ibang sasakyan, kahit karaniwang matao rito. Pati kuliglig, tila na tahimik, na parang humihinto ang gabi sa paghinga. Simple lang ang layunin, tumawid, ihatid ang pasahero, at kumita pa ng kaunting piso. Ngunit bawat metrong sumusuksok ang taxi sa Balete Drive, may kumakapal na kaba sa dibdib ni Ernesto. Hindi lang ito nerbiyos. Para itong pakiramdam na may nakamasid, may mga matang hindi nakikita, na sumusunod sa bawat ikot ng gulong. Sabi ng mga taga roon, multo raw ng isang babaeng namatay sa mismong kalsadang ito ang White Lady. Iba-iba ang bersyon, aksidente sa sasakyan, o mas malala, marahas na pagkitil ng buhay, kaya walang kapahingahan ang kanyang kaluluwa. Hindi pinaniwalaan ni Ernesto ang mga iyon. Pero habang humuhuni ang mga sanga sa itaas at humahaba ang anino sa kalye, nagiging totoo ang mga alamat. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili. Hindi ito tungkol sa mga multo. Tungkol ito sa pagtatapos ng pasada. Wala siyang luho para maniwala sa pamahiin. Bawat piso mahalaga. Bawat sakay may bilang. Pero naninindig ang balahibo niya para bang may kuryenteng dumaloy sa batok. Naalala niya ang mga driver na nagsumpang hindi nadadaan dito. Naalala ang mga babala. Huwag tumitig ng matagal sa gilid ng kalsada. Huwag huminto kapag may kumaway. Huwag pagkatiwalaan ang sobrang lalim ng katahimikan. At heto siya, nakakulong sa pinakasentro nito. Ang mga ilaw ng taxi ay humihiwa sa nakasakal na dilim. Tumingin siya sa orasan sa dashboard. Lagpas hating gabi. Pinakamasamang oras. Oras na, ayon sa mga kwento. Pinakadalas siyang makita. Bahagyang diin niya ang accelerator. Gustong mapabilang na sa likod ang kalsada. Gustong gumaan ang dibdib. Pero tila humahaba ang daan. Parang bumagal ang oras. Nakalambitin ang mga sanga. Magkakabit na parang tadyang ng isang sinaunang halimaw. Nagkikibot ang bawat refleksyon sa windshield. Nagiging ibang hugis. At lagi, ang pakiramdam ng mga matang nakatingin mula sa dilim. Naghihintay. Para kay Ernesto, simpleng biyahe lang ito. Ihatid ang pasahero. Tapusin ang shift. Umuwi sa asawa at anak. Ngunit habang papasok siya sa Balete Drive, mas lalong para bang may umakay sa kanya. Para bang pinili siya ng gabi. Para bang ang tahimik at misteryosong pasahero ay bahagi lang ng mas malaki. At malapit nang mabasag ang katahimikan. Kumbinsido na sana si Ernesto na wala namang mali. Tahimik lang ang kalsada. Oo, hindi normal. Pero baka pagod lang siya. Sanay naman siya sa mahabang biyahe. Sa pagmamaneho hanggang mapunit ang mga mata sa antok. At hindi na rin bago ang pakiramdam na kakaiba kapag sumasadsad ang oras lampas hating gabi. Ito ang paulit-ulit sa isip niya habang umuusad ang taxi. Humuhuni ang gulong sa aspalto. At may kumislap sa ilaw. Mabilis lang sa gilid ng paningin, parang kislap ng maputing tela sa pagitan ng mga ugat ng balete. Nanigas si Ernesto, yumuko sa manibela. Kusang bumagal ang takbo, sumisilip sa anino sa unahan. Parang may nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang figurang di gumagalaw sa lilim ng mga sanga. Pumikit sumandali siya. At nang dumilat, wala. Napatawa siya ng pilit, umiling. Ilusyon lang ng ilaw. Gawa-gawa ng nerbiyos. Sinilip ang salamin. Inaasahang nakatitig ang pasahero. Pero nakaharap pa rin ito sa bintana. Nakalubog sa anino ang muka. Mahaba ang gabi, no? Basag niya sa katahimikan. Tila ang boses niya ay masyadong malakas sa loob ng cab. Walang tugon. Hindi gumalaw ang pasahero. Walang tango, walang ungol. Nakairita ang katahimikan. Karaniwang kahit pagod, may ibubulong ang pasahero. Ito, parang sinasadya ang pananatiling di pansinin. Humaba ang kalsada. Lumamig ang hangin sa loob.
Gayong hindi niya binuksan ang aircon. Kinuskus niya ang braso. Muli sumulyap sa gilid ng kalsada. Doon niya siya nakita. Nakatayo ilang metro sa unahan, sa mismong gilid ng aspalto. Isang babae, tahimik, malabo ang anyo sa hagupit ng ilaw. Nakaputi, maluwag ang tela, nakalaylay ang buhok, hanggang lagpas balikat. Umigkas ang dibdib ni Ernesto, may tao talaga. Isang babae, mag-isa, 10 oras na ng gabi, nakatayo sa gilid. Pinabagal niya ang takbo, instingto. Gusto niyang tumigil. Baka kailangan ng tulong. Baka naliligaw. Sumagi ang mga kwento ng Balete Drive. Ang babala tungkol sa babaeng nakaputi. Pero itinaboy niya iyon. Hindi siya batang madaling takutin. Driver siya. At driver na may puso. Hindi niya pababayaan ang mukhang stranded sa ganitong oras. Ngunit habang lumalapit ang taxi, may kakaibang nangyari. Hindi gumalaw ang babae. Hindi kumaway, hindi sumulong, hindi man lang natinag sa sinag ng ilaw. Nakatayo lang siya, bahagyang nakatungo, nakatakip ang mukha ng buhok. Halos huminto ang taxi. Kumapal ang hangin sa loob. Pumatak ang orasan, 12:20. At sa isang iglap, nawala siya. Napasinghap si Ernesto. Madiing inapak ang preno. Kumaskas ang gulong. Umuga ang sasakyan. Kumilos ang pasahero. Ngunit walang sinabi. Nangatal ang mga kamay ni Ernesto sa manibela. Nakatitig siya sa bakanteng gilid, humihingal, inuusukan ng windshield. May babae roon, sigurado siya. Nakita niya ang damit, ang buhok, ang hugis ng katawan. Hindi naman basta naglalaho ang tao. Dumadagundong ang pulso niya. Tumingin siya sa salamin. Umaasang may reaksyon ang pasahero. Ngunit nakatalikod pa rin ang mukha nito. Matigas ang titig sa bintana. Para bang wala itong nakita. O mas masahol, ayaw kilalanin. Ipinatong ni Ernesto ang palad sa dibdib. Pinapakalma ang tibok. Baka pagod lang, baka guni-guni. Ngunit iba ang lamig sa hangin. Iba ang katahimikang humahampas sa mga bintana. At sa kaibuturan niya, alam niyang iyon ang unang hudyat. Dahan-dahan niyang inapakan ang silinyador. Walang tao sa kalsada, ngunit lumalim ang bawat anino. Naging kahina-hinala ang bawat kisap. Pasulyap-sulyap siya sa side mirror. Kampanteng babalik ang babae. Sabi ng mga kwento, kapag nakita mo na siya, hindi ka basta-basta lulubayan. Kumilos sa wakas ang pasahero. Bahagyang yumuko paabante. Sumikip ang dibdib ni Ernesto. Sa wakas, salita, tanong, paalala, kahit anong kaaliwan. Ngunit, iisa lang ang winika nito. Mababa, patag. Magpatuloy ka sa pagmamaneho. Lumunok si Ernesto. Tuyo ang lalamunan. Tumango siya. Kahit malabo kung kita iyon. Lalo niyang hinigpitan ang hawak. Umusad ang taxi. Mas malalim sa dilim. Mas malalim sa katahimikan. Nayanig na siya sa unang sulyap. At hindi niya alam na simula pa lamang iyon. Hindi pa tapos ang white lady sa kanya. Nagmaneho si Ernesto. Kumakapit sa manibela na naninigas ang mga kamao. Mababaw at putol-putol ang paghinga. Hindi na matiis ang katahimikan sa loob. Bawat segundo humahaba. Paulit-ulit niyang inutusang huwag tumingin sa salamin. Huwag silipin ang gilid. Huwag isipin ang nakita. Ngunit matigas ang isip ng tao. Lalo pang luminaw ang imahen niya. Ang maputing bestida. Ang nakatungong ulo. Ang mahabang buhok na tumatakip sa mukha. At ang paraan ng pagkawala, hindi umatras o pumaling, kundi basta naglaho, na para bang hindi kailanman naroon. Lalong kumitid ang daan sa pagdami ng balete sa itaas. Ang mga ugat ay umaahon sa lupa, na parang lumang ahas. Inararo ng mga ilaw ang masinsing dilim, at doon niya muling napansin. May kumislot sa kanan, mabilis, matalas, parang pumagaspas na tela. Napalingon ang mga mata niya, wala naman. Pinilit niyang ibalik ang tingin sa gitna. Saka dumating ang tunog. Unay mahina.
Akala niya ay kaluskus lang ng sasakyan. Ngunit lumakas, banayad na pagkatok sa salamin. Parang kuko na dumadaplis sa bintana. Nanlamig si Ernesto. Dumagundong ang puso. Mula sa gilid ng pasahero ang tunog. Ilang pulgada lang mula sa tahimik na lalaki. Sinilip niya ang rear view. Nakatagilid pa rin ang pasahero. Ngunit may kakaiba ngayon. Mali ang refleksyon nito sa salamin. Dapat nasasalubong ng ilaw ang mukha. Ngunit hindi. Malabo. Baluktot. Para bang may aninong humahadlang. Kumurap si Ernesto. Kinusot ang mata. Muling tumingin. Mali pa rin. Lumakas ang katok. 3 matutulis na kalabog. Parang nagpupumilit pumasok. Kumapit ng pawis ang palad ni Ernesto. Magtatanong na sana siya. Naririnig mo ba? Ngunit biglang gumalaw ang lalaki. Lumapit sa bintana. Inulap ng hininga ang salamin. Bumulong ng salitang hindi maabot ni Ernesto. Agad tumigil ang pagkatok. Mas mabigat ang sumunod na katahimikan. Gumapang ang kilabot sa likod niya. Parang may nakatayo sa likuran. Muli niyang sinilip ang salamin. At muntik tumigil ang puso. Sa kisap mata, parang may dagdag na figura sa likod. Maputlang anino, katabi ng kanyang pasahero. Pumikit siya. Pagdilat, wala. Dinagdagan niya ang bilis. Determinado siyang takasan ng kalsada. Ngunit walang katapusan ang daan. Paulit-ulit ang tanawin. Nilulunok ng mga puno ang bawat palatandaan. Naligaw ang pakiramdam. Parang paikot-ikot. Nakakulong sa iisang piraso ng dilim. Sumunod ang amoy. Banayad na tamis. Parang bulaklak na nabulok sa nakatiwangwang na tubig. Mabilis nitong pinuno ang kabina. Malagkit. Mabigat. Nakakasuka. Umubo si Ernesto. Sinubukang ibaba ang bintana. Ayaw gumana ang kontrol. Muli at muli niyang pinindot. Hindi bumibigay. Lalong kumapal ang hangin. Sumiksik ang amoy sa baga. Muling nagsalita ang pasahero. Patag ang boses. Huwag mo siyang titingnan. Kusang kumibot ang ulo ni Ernesto. Napatingin sa salamin. At doon niya siya nakita. Nasa likod na siya. Hindi na sa gilid ng kalsada. Hindi na sa labas. Nasa mismong likurang upuan. Sa likod niya. Nakabalot sa puti. Bahagyang lumiliwanag sa dilim. Di gumagalaw. Di humihinga. Nakatitig lang sa unahan. Bahagyang nakatagilid ang ulo. Parang nakikinig. Nanlamig ang buong katawan ni Ernesto. Gusto niyang promeno. Bumukas ng pinto. Tumakbo. Pero hindi gumagalaw ang katawan. Nakapako siya. Mga kamay nakadikit sa manibela. Mga matang nanlilisik sa takot. Kumapal ang amoy. Pumulupot. Sinakal. Bahagyang inihilig ng pasahero ang ulo. Enough para makita ang guhit ng mukha. Walang mababasa, ngunit matalim ang sinabi. Magmaneho. Kapag huminto ka, mananatili siya. Humahagok si Ernesto habang sumunod. Mas diin sa pedal. Umusad ang taxi. Hindi na siya tumingin sa salamin. Pero ramdam niya siyang naroon. Nakasampa sa balikat ang bigat ng presensya. Nag-alsa ang bawat balahibo. Ang white lady ng Balete Drive, hindi na alamat. Narito siya sa loob ng cab at ayaw siyang pakawalan. At alam ni Ernesto, ito pa lang ang simula ng bangungot. Humahampas ang pulso ni Ernesto sa dibdib. Parang mababasag ang tadyang. Umiiyak ang makina sa diin ng paa. Ngunit gaano man kalayo ang takbo, pareho pa rin ang tanaw. Madilim, makitid, puno ng balete na ang mga ugat ay parang butong sumusungaw. Para bang sira ang oras dito. Parang oras na ang lumipas. Ngunit walang katapusan ang daan. At sa likuran, ang bigat niya. Hindi na niya kailangang tumingin. Alam niyang naroon pa rin. Makapal ang amoy, matamis na bulok. Parang bulaklak sa nitso. Bawat hinga, sumusuka siya. Ngunit mas masahol ang haplos ng hininga niya sa batok. Malamig, banayad. Parang nakadukdok na ang mukha sa kanya. Nakikita mo ba siya, sir?
Halos punit ang boses ni Ernesto. Bahagyang tumingin ang pasahero. Sumalubong ang kislap ng mata sa salamin. Huwag kang magtanong, tugon nito. Magmaneho. Kumapit si Ernesto hanggang mamutla ang kamao. Pero habang tumatagal, lalong imposibleng isantabi siya. May banayad na kaluskos, parang kumikibot ang tela. Minsan, para bang dumampi ang kamay niya sa likod ng upuan. Nangisay ang balat niya. Hindi na niya nakayanan. Dahan-dahang laban sa lahat ng instinct. Tumingin siya sa salamin. Hindi na natatakpan ang kanyang mukha. Bumuka ang mahabang buhok, sapat para maaninag ang anyo. Maputlang maputla ang balat, parang porselanang may bitak. Mga matang hukay, itim na walang hanggan, nag-aalab sa poot. Labi, walang dugo, nakangiti ng bahagya. At nang magtama ang tingin nila sa salamin, para siyang kinuryente. Hindi lang takot, mas malalim, primitibo. Parang mismong kaluluwa niya ang umatras. Bumalik ang tingin niya sa kalsada, hingal, namumugtong mata. Diyos ko, singhal niya, di namamalayang lumabas ang dasal. Matalim ang sutsot ng pasahero. Huwag kang magdasal, ayaw niya niyan. Nangaligkig si Ernesto. Ano nung gagawin ko? Buhayin ang sarili mo. Malamig na sagot. Makaligtas. May umalingaw-ngaw na tunog. Mababa. Magaspang. Hindi kay Ernesto. Hindi rin sa pasahero. Mula mismo sa likod. Ngunay mabagal. Tapos bumilis. Kumapal. Hanggang punuin ang sasakyan. Sumikip ang dibdib niya. Nanginginig ang bawat ugat. Pero saan siya tatakbo? Walang katapusan ang kalsada. Siksik ang gubat ng balete. Wala siyang takasan. Umandar ang rearview. Parang may kumalampag na di nakikita. Napalukso si Ernesto. Napatingala. Mas malapit na siya. Hindi na nakaupo. Nakadukwang. Nakabitin sa balikat ng pasahero. Nakapako ang mga mata kay Ernesto. Hindi kumukurap. Nakatagilid ang ulo sa hindi natural na anggulo. Para siyang sinusukat bilang biktima. Umigkas ang manibela. Muntik sumayad. Sumampal sa dashboard ang kamay ng pasahero. Tingin sa daan. Utos nitong malamig, ngunit mapanghawak, na para bang sanay sa nilalang na ito. Bakit ako? Halos paos si Ernesto. Bakit ako ang sinusundan? Dahil nakita mo siya, halos bulong ng lalaki. Kapag nakita mo siya, hindi kanya bibitiwan. Bumulusok ang sikmura ni Ernesto. Nanginginig ang mga kamay, kumitid ang paningin. Gusto niyang pumikit, pero kailangan ang manibela. Kung hihinto siya, kung bibigay, ano ang susunod? Kukuhanin ba niya siya? Aabutin pa ba ang umaga? Sumagad ang amoy, malagkit na tamis. Parang napuno ang kab ng nabubulok na bulaklak. Nasusuka siya, namumugto ang mata. Sumunod ang lamig, rumagasa, pumasok sa buto. Namanhid ang kamay, bumagal ang tibok. Halos di na niya maramdaman ang manibela. At sa gitna ng lahat, ang boses niya. Muna'y malambing, parang bulong ng kasintahan. Ngunit may bigat, umaalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Ihatid mo ako pauwi. Nangilabot ang balat ni Ernesto, hindi makahinga. Muling bumulong, mas malakas, mas matalim, puno ng galit. Ihatid mo ako pauwi. Buong ulo nang hinarap siya ng pasahero, matalim ang mata. Huwag mo siyang sasagutin. Kagat labi si Ernesto. Nalasahan ang dugo. Gumigiwang ang katawan sa takot. Lahat ng laman niya ay sumisigaw na sumagot. Magmakaawa. Pero tumahimik siya. Nanginginig, pinapawisan. Gumalaw siya. Hindi tao ang pagkilos. Isang biglang salag. Pasulong sa salamin. Bumuka ang bitak-bitak na labi. Lumitaw ang mga ngiping sobrang dami. Sobrang talas. Umalingaw-ngaw ang hingal niya. Magaspang. Iniuga ang salamin. Anong kailangan mo sa akin? Sigaw ni Ernesto. Paos. Kumurap ang mga ilaw. Sumandaling nalunod ang daan sa itim. Nang muling sumindi, wala na siya sa salamin. Lumubog ang ingay. Humagulgol si Ernesto. Hingal. Nakakapit sa manibela. Na parang huling lifeline.
Dahan-dahang umupo ang pasahero, malamlam, walang mabasang anyo. Nakita mo na ang tunay niyang mukha, sabi nito. Hindi mo na iyan malilimutan. Gumuho ang mundo ni Ernesto. Hindi ito urban legend. Hindi ito biro ng mga driver. Totoo siya. Narinig, naamoy, natanaw. At kung tama ang lalaki, hindi pa siya tapos. Walang katapusan ng kalsada, hindi nagigiba ang anino. Nabiyak ang pananaw ni Ernesto. Hindi na siya basta nag-aabot ng pasahe sa QC. Nakikipagbuno siya sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Mas matanda, mas gutom sa alinman. At kinain siya ng isang kaisipan. Baka hindi na siya makakalabas ng balete drive ng buhay. Dumausdos ang palad ni Ernesto sa manibela. Madulas sa pawis. Nagwawala ang isip. Pero parang may ibang gumagabay sa sasakyan. Gusto niyang huminto, takhang tumalon. Ngunit umuulit sa ulo ang babala ng pasahero. Kapag huminto ka, mananatili siya. Muling pumatong ang katahimikan, mas makapal, halos hindi na matiis. Nawala siya sa salamin, ngunit alam niyang naroon pa rin. Sumisingaw pa rin ang amoy, sumisiksik pa rin ang lamig. Naghihintay, nakabitin, nakatago. Anong nilalang siya? Bakit siya narito? Bulong ni Ernesto. Garalgal. Hindi agad sumagot ang pasahero. Nakatitig lang sa kalsada, matigas ang muka. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi siya iisang kwento. Iba-iba ang salaysay. Sabi ng ilan, aksidente. Sabi ng iba, niluray at iniwan sa mga punong ito. Pero ang totoo, tumigil siya parang may hinahanap sa anino. Mas masahol. Hindi siya iisang babae. Siya ang lahat ng kaluluwang nawala rito. Lahat ng aksidente. Lahat ng biktima. Sila'y nagsama-sama. Naging siya. Napahinto ang hininga ni Ernesto. Lahat? Ibig mong sabihin, hindi siya multo. Kundi, gutom. Putol ng lalaki. Isinusuot niya ang mukha ng trahedya. Para titigil tayo. Para bubuksan ang pinto. Pero hindi iisa ang espiritu. Kalipunan siya. Nakagapos sa lugar na ito. Kapag nasilayan mo, di ka niya bibitawan. Tumimo ang mga salita. Binago ang lahat ng bulong na narinig niya. Hindi pala tungkol sa babaeng nakaputi. Tungkol ito sa mismong kalsada. Isang sementeryong may ugat at sanga. Umangklas sa buhay na kinitil. Ang white lady, hindi iisang multo, kundi sagisag ng walang katapusang trahedya ng daan. Isang parasitong kumakain sa sinumang mamasdan siya. Kinilabutan si Ernesto. Sumikip ang dibdib. Bakit ako? Hindi naman ako huminto. Hindi ko. Nakita mo siya. Patag na tugon. Sapat na iyon. Kadalasan, di nakakalusot ang iba. Bumabanga, nasisiraan. Nawawala bago sumikat ang araw. Ikaw, nandito ka pa. Nagmamaneho. Ibig sabihin, pinili ka na niya. Ang salitang pinili ang pinakamalamig sa gabing iyon. Parang sumpa. Gusto niyang tumanggi, pero sa loob niya, alam niyang totoo. Ang katahimikan ng daan, ang humahabang oras, ang matang nasa anino, hindi iyon aksidente. Bahagyang lumutang sa ilaw ng poste ang mukha ng pasahero. Sa unang pagkakataon, malinaw niya itong nakita. Malalim ang guhit. May aninong pasan sa mga mata. Hindi ito basta pasahero. Dumanas na ito rito. Marami na itong alam. Narinig mo ang mga patakaran, di ba? Marahang tanong ng pasahero. Huwag titigil kapag may kumaway. Huwag magtatagal tumitig sa salamin. Huwag magdarasal kapag malapit siya. Kumalunod ang tango ni Ernesto. Iyon ang parehong bulong sa terminal. Mga patakarang matagal na niyang tinutuya. Huwag mong isiping pamahiin ang mga iyon. Dugtong ng lalaki. Bargain ang mga iyan. Mas matanda ang kalsadang ito kaysa sa syudad. Mas matanda kaysa sa alamat. Umiinom ng higit sa tubig ang mga ugat ng mga punong ito. Bawat buhay na nawala, bawat takot, pinapakain siya. At ang mga patakaran, iyon lang ang daan para makalagpas ng hindi mo lubusang ibinibigay ang sarili mo.
Sumama ang tiyan ni Ernesto. Ang dating pag-aalinlangan. Naging kayabangan. Hindi ito lasing na tsismis. Totoo. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Mahina niyang tanong. Nagtagpo ang mata nila sa salamin. Matigas at malamig. Dahil dapat mong malaman ang pasan mo. Kapag nakita mo na siya, markado ka. Sumasakay siya sa'yo. Minsan, araw, minsan, taon. Kung minsan, swerte, kumukupas. Ngunit kadalasan, naghihintay. Umuga ang kotse, nadaplisan ng lubak. Saan siya naghihintay? Sa sandaling pinakamahina ka, singhap ng pasahero. Sa gabing ulol ka sa pagod, doon siya uupo sa tabi mo. Doon niyang ibubulong muli. Ihatid mo ako pauwi. Tumiti mo ang mga salita. Parang yelo sa ugat. Narinig na niya iyon. Narinig niya na. Parang lumuwag ang takip ng langit, kumawala ang ilang bituin. Bahagyang numipis ang kisame ng mga sanga. Kumirot ang mata ni Ernesto, halo ng lunas at sindak. Kung makalabas man siya, hindi iyon kalayaan, kundi pagpapaliban. Bumalik sa anino ang pasahero. Mahina ang boses. Hindi mo natitingnan ang syudad ng dati. Hindi ka na magmamaneho nang hindi nagtatanong kung nandyan siya. Iyan ang katotohanan ng Balete Drive. Walang totoong nakakaalis. Doon naunawaan ni Ernesto, binago na siya ng gabi. Hindi na siya simpleng driver. Saksi na siya. Markado ng isang bagay na mas matanda sa takot. Nakagapos sa multong hindi kailanman basta multo. Totoo ang White Lady at ngayon pasanan niya ito. Tanaw na ni Ernesto ang dulo ng kalsada. Pagkaraan ng tila. Walang hanggang pagkakulong sa bubong ng mga balete. Unti-unting numipis ang dilim. Sumulpot ang mga poste. Parang ilaw ng tore na tumatawag pabalik sa buhay. Sumikip pa lalo ang hawak niya sa manibela. Kahit humihinga na ang dibdib sa pag-asa. Unang kumilos ang pasahero. Umayos ng upo. Tila sumasalubong din sa liwanag. Huwag kang babagal, bulong nito. Dinagdagan ni Ernesto ang diin. Umangal ang makina. Sumugod ang taksi. Nabiyak ang kisame ng mga sanga. Muling nakita ang mga bituin. Gumaan ang hangin. Napatawa si Ernesto. Halos hikbi. Mabubuhay siya. Makakalabas siya. At mula sa likod, isang bulong. Ihatid mo ako pauwi. Paralisado ang bawat himay-may. Mabilis ang tingin niya sa salamin. Umaakyat ang hilakbot sa lalamunan. Wala sa upuan ang sinuman, bukod sa tahimik na pasahero. Hindi mabasa ang mukha. Ngunit walang pagdududa. Boses niya iyon. Sumargo muli ang amoy ng nabubulok na bulaklak. Pinuno ang cab. Nabulabog ang paningin. Parang may malamig na daliri na dumampi sa batok. Bumaon ang paa niya sa silinyador. Tumakbo. Tumakas. Bumulwak ang taksi. Palabas ng Balete Drive. Parang bala. Sumabog ang ilaw sa mas maluwang na kalsada ng Quezon City. Bumalik ang ingay. Malalayong sasakyan. Tahol ng aso. Ugong ng kuryente. Buhay muli ang syudad. Parang nang aasar sa pagiging normal. Bigla siyang pumarada. Hingal. Nanginginig ang buong katawan. Tumingin siya sa pasahero. Punit ang boses. Nandito pa rin siya, di ba? Binuksan ng lalaki ang pinto. Hindi lumingon. Bumaba sa bangketa. Tumigil sandali. Isang huling linya. Tingnan mo bukas ang likod. Kapag wala siya, ligtas ka. Sa ngayon. At nawala siya, lumunok ng anino. Ang kanyang anyo. Iniwang mag-isa si Ernesto sa cab. Nakaupo ang driver, nakatingin sa salamin, takot pumikit. Mabigat pa rin ang hangin sa tamis na bulok. Dumadagundong ang puso. Iisang linya ang umiikot sa isip. Ihatid mo ako pauwi. Nang muling umandar si Ernesto, iba na ang syudad. Sobra ang lalim ng bawat anino. Tahimik ang bawat kanto. Bawat biyahe mula rito, may dalang bigat ng tanong na hindi niya kailanman masasagot. Mag-isa ba siyang nagmamaneho? O kasama pa rin niya? Naghihintay sa dilim? Ang White Lady ng Balete Drive ay multong nakagapos sa trahedya. Isang kaluluwang
nangingilabot sa mga minalas na tumawid sa landas niya. Ngunit hindi lahat ng kwento ng patay ay bunga ng bulag na paghihiganti. Sa ibayong dagat, sa Korea, may isa pang alamat na tumagal ng mga siglo, isang espiritong tumangging manahimik, hindi sa takot, hindi rin sa kamatayan. Siya si Arang ng Miryang, anak ng isang magistrate, na sinalat ng kalupitan at karahasan, ngunit ginamit ang sarili niyang espiritu bilang sandata. Kung ang White Lady ay nagpapayanig sa mga driver, si Arang naman ay lumilitaw sa harap ng mga makapangyarihan. Pinipilit silang harapin ang ibinaon. Isang multo ang umuukil-kil sa gabi. Ang isa naman ay humihingi ng katotohanan. At magkasama, ipinaaalala ng kanilang mga kwento. Hindi kailanman tuluyang tumatahimik ang mga patay. Hindi sa masukal na gubat o malungkot na mga kalsada nagsimula ang kwento ni Arang, kundi sa puso ng Miryang sa panahon ng Joseon Dynasty, lungsod na mabigat sa politika, tungkulin at dangal. Dito nanirahan sa tirahan ng magistrate, sa likod ng inukit na pintuang na kahoy at papel na parol. Ang kanyang anak na si Arang, kilala siya sa biyaya, talino at tahimik na lakas. Ngunit ang mga katangiang iyon ang umakit ng mga matang hindi paghanga ang dala, kundi gutom. Nakatadhanang tahimik ang buhay ni Arang, nakabuhol sa reputasyon ng ama, nakasuksok sa usaping dangal. Ngunit sa anino ng mga bahay ng mga may kapangyarihan, namulaklak ang kabulukan. May isang lalaking may ranggo, nagnasa sa kanya, palagay loob na makakakuha ng hindi kanya. Tumutol si Arang, matapang ang tinig, matibay ang loob. At sa pagtindig na iyon, sinilyuhan niya ang kapalaran. Umigting ang galit ng lalaki, naging malupit, at sa gabing walang saksi, pinugto ang buhay niya. Initago ang katawan, parang wala siyang pangalan. Tinali sa takot at kaginhawaan ang katahimikan. Para sa magistrate, hindi matingkalang kahihiyan. Umalingasaw ang tsismis, kumalat ang bulong ng pagkadusta. Lumayo ang mga opisyal, iniingatan ang sarili. Walang nag-imbestiga, walang kumilos. Tinakpan ng katahimikan ang katarungan. At naglaho ang kamatayan ni Arang sa listahan ng mga lihim na hindi binabanggit. Sa panahong bihira nang mabuhay ang boses ng kababaihan matapos ang kamatayan. Ngunit hindi naglaho si Arang. Sabi nila, bumangon ang kanyang espiritu sa puting hanbok na kanyang kasuotan sa libing. Hindi nakapinta ng dalamhati ang mukha, kundi ng galit. Sa buwan ng liwanag, lumitaw siya sa tirahan ng magistrate. Walang ingay ang yapak, ngunit hindi matatanggi ang presensya. Nag-aalab ang mga mata sa paratang. Ang labis bumubulong ng mga salitang imposibleng isnabin. At nang tumalikod ang ama, wasak sa hiya, iniwan ang pwesto, sinundan siya ni Arang ng tingin. Paalala, ang pag-alis ay hindi pagbura. Dumating ang bagong magistrate, may dalang dangal. Ipinalagay ang sarili sa luhika, batas at autoridad. Ngunit sa unang gabi, habang natutulog ang Miryang, muling lumitaw si Arang. Nakatayo sa looban, humahaplos ang hanbok sa hangin. Maputi ang mukha sa dilim. Hindi siya sumigaw, hindi umatungal, kundi nagsalita. Mababa, mabigat, isinaysay ang nangyari. Humingi ng katarungan. At tulad ng nauna, tumakbo ang magistrate. Nanginig sa takot, iniwan ang tungkulin. Isa-isa, dumating at tumakbo ang mga kapalit. Naguho ang loob sa tindi ng titig niya. Walang naglakas loob, makinig. Walang humarap sa kanyang katotohanan. Pinagbulungan ng Miryang sa palengke at tavern. May naawa, may natatakot. Itinayo ang Aranggak Pavilion. Alaala at babala. Nag-aalay ng handog. Umaasang tatahimik ang espiritu. Ngunit nanatili siyang lumalakad sa liwanag ng buwan. Naghihintay. Hindi walang saysay ang paglitaw ni Arang. May layunin siya.
Hindi siya nagpaparamdam ng walang dahilan, kundi para marinig. Hindi niya tinatakot ang mga magsasaka o bata. Hindi siya gumagala ng walang pakay. Lumilitaw lamang siya sa harap ng may kapangyarihan, ang mga magistrate na dapat maghatid ng katarungan. Pinipilit silang harapin ang krimeng ibinaon. Bawat paglitaw, bawat pagtalikod ng mga duwag, mas lalong nag-uugat ang kanyang kwento sa alaala ng lungsod. Kaya't sumikad ang tanong, tuwing may bagong magistrate, tatakbo rin ba siya? O maninindigan? Makikinig sa multong humihingi ng katuwiran? Dumating si Isangsa, may abang sa lohika, tiwala sa batas, at sariling autoridad. Nung binihisan ng kaba ang mga matatanda, pinawalang bahala niya. Kwento ng multo para sa bata. May tungkulin siyang mamahala, hindi manginig sa bulong. Sinuyod niya ang tirahan, mainit ang hangin. Pipilantod ang mga anino. Ngunit pagkagat ng dilim, umiwas ang mga tauhan sa looban. Nawala ang mga bantay sa tarangkahan. Lumalim ang katahimikan. Parang pumipisil sa dingding. Nagtrabaho siya sa ilaw ng lampara. Ngunit kinain ng katahimikan ang loob. Lumabas siya sa looban. Putla ang buwan. Malamig ang hangin. Parang ninakawan ng init ang gabi. Nagpausisa ang mga tauhan. Nakatitig mula sa bahagyang bukas na pinto. Mapuputla ang muka. Nakapulupot ang mga kamay. Tila nagdarasal. Anong tinititig ninyo? Singhal niya. Umaalingaw-ngaw ang boses. Magpakatatag po kayo ngayong gabi. Bulong ng isa. Sumimangot si Yi. Ngunit kumirot ang batok. Bago pa siya makapagsalita. Nagbago ang lamig ng looban. Umapaw ang sipon ng hangin. Umangat ang hininga sa buwan. Sa dulo, isang kislap na puti. Tumalikod siya. Naroon isang babae. Nakapirmi sa lilim ng puno. Maputing hanbok. Umiindayog kahit walang hangin. Kalahating nakalubog sa anino. Ang muka. Ngunit kumikislap ang mga mata. Nakatitig. Sumipa ang puso. Ngunit nanindig siya. Sino ka? Hindi sumagot ang babae. Lumakad. Di marinig ang yapak. Parang dumudulas. Umiyak ang ilang tauhan. Isinara ang pinto. Nakatayo si kinakain ng lamig. Huminto ang figura. Ilang hakbang ang pagitan. Nagsalita siya. Alam mo ba ang pangalan ko? Umiling si Ako si Arang. Anas na matalim. Anak ng magistrate bago ka. Tinakpan ang kamatayan ko. Ibinaon ang katawan. Binaliwala ang iyak ko. Matagal na akong naghihintay ng katarungan. Tumabas ang mga salita. Paratang na parang talim. Nayanig si Ito ang multo. Ito ang dahilan ng pagtakas ng iba. Sagi sa isip ang paglayo. Tumakas bago sumikat ang araw. Ngunit lumaban ang pagmamalaki. Hindi siya yuyuko sa takot. Tatakas ka rin ba? Singasing ng tingin ni Arang. O pakikinggan mo ako? Hindi siya agad nakasagot. Kumapal ang katahimikan. Umaba ang anino. Kumikiskis ang hanbok. Hindi ganito dapat ang unang gabi. Ngunit alam ni Yi, nakatayo siya sa gilid ng mas malaki. Isang paghahatol. Isang multong naghahangad, hindi ng sindak, kundi ng desisyon. Tumitibok ang dibdib. Ngunit, naramdaman niyang nagsisimula pa lang ang kwento. Walang tulog si Yi. Matapos maglaho si Arang, naiwan ang lamig. Nakaupo siya sa silid. Lampara ay malabo. Nakatanaw sa papel na parang lalabasan ng mukha ang tinta. Nang pumutok ang umaga, parang manipis na tabing lang iyon laban sa gabi. Tumangging umalis si Yi. Sa umaga, nagtipon ang mga opisyal, nakakuyom ang takot. Nakita mo siya? Bulong ng matanda. May nakita ako, amin niya. Babaeng nagngangalang Arang, parang lumamig ang hangin. Umalis ka na, bulong ng isa. Walang mabuting dulot ang pakikinig sa patay. Nagpapakilala kayo bilang tao ng batas, ngunit tumatalikod kayo sa kanya. Singaw ni Yi. Kung may nagkasala, tungkulin na natin. Nag-aatubili ang mga opisyal, walang umalalay. Naunawaan ni Yi, hindi lang multo ang kalaban, kaduwagan din ng buhay. Gabi,
Naglatag siya ng ilaw, nagpabantay ng bantay, at naghintay. Ngunit pagtaas ng buwan, nagkalas ang mga bantay, naghupa ang tapang. Pagsapit ng hating gabi, siya na lang ang naiwan. Muling lumitaw si Arang, mas malapit. Kumikintab ang hanbok. Ang mukha ay putlang talim. Tinakpan nila ako, anas niya. Ibinabaon sa ilalim ng mga puno ang buto ko. Tatahimik ka rin ba? Sabihin mo ang pangalan niya, sagot ni Yi, naninindig. Lalaki siyang may ranggo. Nagngangalit ang boses. Tinutulang ko siya. Pinatay niya ako. Tumalikod ang mga opisyal. Kinabukasan, nilamig ang bulwagan. Umiwas ang mga opisyal sa tanong. Sa wakas, isang matandang alila ang bumulong. Sinasabi nilang isang maharlika. Walang tinatablan. Sino mang nagsalita, naglaho. Hanapin natin siya, mariin ni Yi. Hindi ako tatakbo. Gabin, naglakad sa labas ng silid ang mabibigat na yapak. Paikot. Walang katawan. Binuksan niya, walang tao. Ngunit may bumulong sa hangin. Itigil mo o isalo ka sa kapalaran niya. Kumapal ang gabi sa mga sumunod. Mas matalas ang presensya ni Arang. Mas mabigat ang banta ng buhay. Nasa pagitan siya ng dalawang apoy. Ang galit ng patay at ng makapangyarihang buhay. 7 gabi, nagbago ang hangin. Naging mapait na lamig. Namaypay ang lampara. Nagdadasal ang mga alila. Lumabas si Yi, mag-isa. Nandoon na si Arang. Mas malinaw, mas malapit. Ang mukha'y hubad sa anino. Bakit ka bumabalik? Singhal ni Yi. Umiindayog ang boses. Hindi sapat ang pagkikinig. Sagot niya, nag-iingay ang mga bato sa talinghaga. Nasa lupa ang buto ko. Uhaw ang dugo ko sa katarungan. Kumilos ka. Pangalan, ulit ni Yi. Pumutok ang hangin, sabay patay ang mga ilaw. Dumulas ang anino sa sahig. Humaba ang anyo. At nang magsalita siya, hindi iisa ang boses. Sangkaterbang tinig, patong-patong na pagdaing. Kasama pa rin nila siya. May ranggo, ahas sa magandang kasuotan. Kumitil siya at tumalikod ang lahat. Alam ng bawat magistrate at tumakbo sila. Bumilis ang tibok ni Yi. Hindi lang boses ni Arang ito. Boses ng lahat ng ipinagtabuyan. Sumiklab ang tarangkahan. Bumukas ng mag-isa. Dumaloy ang aninong mabigat. Umakyat sa mga paa. Humila sa loob. Nakikita mo ba sila? Kumulog ang tinig. Ang mga duwag, ang mga sinungaling, nakulong sa anino dahil sa katahimikan. Sasama ka ba sa kanila? Lumuhod si Yi, binabalot ng anino. Nagnanakaw ng hininga. Sandaling sumuko ang tuhod, gusto na niyang magpahila, kainin ng dilim. Ngunit sa mukha ni Arang, sa ilalim ng galit, may pagsusumamo. Hindi ako tatakbo. Sigaw ni Yi. Sumising-asing ang boses. Sabihin mo kung saan ka ibinaon. Huhukain kita. Hahanapin ko siya. Ihaharap sa hustisya. Umatras ang mga anino. Sumisitsit. Bumalik ang ilaw. Tumigil ang lamig. Sa tabing ilog, bulong niya, manipis, puno ng pagod. Sa ilalim ng mga puno kung saan niya ako iniwan. Hanapin mo ako. Nawala siya. Ang looban ay tahimik ulit. Ngunit nabago na si Yi. Alam na niya ang kabayaran ng katahimikan, ang sumpa sa duwag. At alam niyang mas mahirap ang landas. Dahil kung hahabulin niya ang totoo, hindi lang multo, kundi ang buhay na mamamatay tao. Umaga, matamlay, ngunit matatag si Yi. Inutusan ang mga bantay sa ilog. Nag-alinlangan ang ilan, ngunit sumunod. Tumawid sila sa bukit, basa sa hamog, papuntang ilog. Kumikislap na parang taalim ng pilak. Minamasdan sila ng mga taga roon. May dasal, may kaba. Matagal nang walang naglakas loob sa kwento ni Arang. Kaya ang prosesyon ay parang sibat sa dibdib ng lungsod. Sa pampang matatanda ang mga puno. Gusot ang ugat. Tila may tinatabunan. Ipinahukay ni Yi. Umatras ang mga bantay. Ngunit sa wata ng tingin, sumundot ang pala. Mabagal ang trabaho. Tumindi ang basa. Dumilim ang lupa.
hanggang tumama ang bakal sa matigas, kalansing, katahimikan. Hinawi ang lupa. Lumabas ang balangkas. Nagpagulong ang puting tela. Basag, marumi. Nag-urong sulong ang mga bantay. May nabitawan ng pala. May nagdasal. Lumuhod si I. Hinaplos ng lupa ang buto. Kumirot ang lalamunan. Hindi alamat ito. Narito ang katawan. Tulad ng sinabi ng Espiritu. Anong susunod? Mahal na Ginoo. Pabulong ng bantay. Uuwi natin siya. Sagot ni Yi. Tumatayo. At hahanapin natin ang bumuksa. Kumalat ang balita. Umalog ang Miriam. Ang mga nanay nagsiksik sa pinto. Ang opisyal na mutla. Taon ang ginugol sa pagtawag kay Arang na multo. Ngayon, narito ang buto. Hindi na maitatanggi. Gabi, tinipon ni Yi ang mga opisyal. Ibinaba ang piraso ng hanbok. Tahas ang ebidensya. Alam ninyo, aniya, mababa, matalas. Tinatalikuran ninyong lahat ang isang inosenteng buhay. Nagpalusot ang ilan. Lumang kasalanan daw. Wala raw kaalaman. Tigil na ang dahilan. Pinuputol ni Yi. Pinangalanan niya. Isang taong may ranggo. Alam ninyo kung sino. Namayani ang katahimikan. Sa wakas, umungol ang isang matanda. May isang maharlika. Malapit sa korte. Maraming natatakot. Hinabol niya ang anak ng magistrate. Nang nawala siya, umalis din ang lalaki. Wala nang nagsalita. Sumikip ang lalamunan ni Yi. Buo na ang larawan. Hindi kamalasan, kundi kapangyarihang mabisyo, at sistemang nang agapay sa pumatay. Gabi, nagbalik si Arang, mas malumanay ang muka, hindi wala ang galit, ngunit may senyales ng kaginhawaan. Nahanap mo ako. Oo, yuko ni Yi. At hindi rito titigil. Ihaharap ko siya. Mag-ingat, anas niya. Hindi siya tulad ng iba. Pinoprotektahan pa rin siya. Kapag pumalya ka, sasama ka sa akin sa anino. Tuwid ang tingin ni Ay, hindi na umatras. Kung ganoon, bahala na. Mas pipiliin kong bumagsak na lumalaban kaysa tumakbong duwag. Lumambot ang hangin, kumupas ang lamig, parang bahagyang katahimikan. Naghilom ang gabi. Dapat sanay may pagwawakas agad. Ngunit alam ni Yi, simula pa lamang ang ebidensya. Ilang araw niyang sinuyod ang pangalan. Nakatitig sa mga opisyal, mahigpit ang bibig nila, kinulong ng takot. Gabi, babalik si Arang. Mas manipis ang boses, ngunit matalim. Huwag kang hihinto, hanapin mo siya. Dumating ang huling babala mula sa nanginginig na nakatatanda. Kapag hinanap mo siya, mamamatay ka bago ka makapagsalita. Tumakbo ang mga nauna dahil kay Arang. Pero ang pumatay, pinoprotektahan, hindi kaabot. Hindi niya pinansin. Ngunit tumimo. Gabing iyon, huling paglitaw ni Arang, nakapwesto sa gilid ng looban. Maamo ang mukha, parang malapit sa kapayapaan. At ang huling salita, pinakamasakit. Susubukan mo. Ngunit kung ako'y magpapahinga o sasama ka sa akin, hindi mo yun pa siya. At naglaho siya. Kinabukasan, sumakay si Yiye kasama ang bantay upang tugisin ang salarin. Tahimik ang Miriam, hindi alam kung pag-asa o takot ang uusbong. May nagsabing may maputlang figura sa pampang, nakatingin habang umaalis siya. May nagsabing dinadala ng hangin ang boses niya, tinutulak si Yi pasulong. Kung ano ang tiyak, sinabi ng tala, naharap ang salarin, na ibunyag ang krimen. Ngunit may bulong, hindi na muling bumalik si ng gaya ng dati, na ang mga mata niya'y may aninong naiwan sa tabi ni Arang. At sa Miriam, sa paanan ng bundok, sabi nila, sa tahimik na gabi, malapit sa Arangak Pavilion, may maputlang anyong nagbabantay, naghihintay. Paalala, maaring mahuli ang katarungan, ngunit hindi ito nakakalimot. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung interesado pa kayo sa iba, mag-subscribe at i-on ang notifications. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Ingat kayo at naway nasa mabuti kayong kalagayan.